Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ika-13 ng Hunyo, kapistahan ng isa sa kilalang mga santo, San Antonio de Padua. Nakilala sa kanyang kabanalan, sa kanyang galing sa pangangaral. Kaya kung babalik tayo sa Ebanghelyo, masasabi natin na sa buhay ni San Antonio de Padua, tunay na isinabuhay niya ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang naging pagsunod ni San Antonio de Padua sa kalooban ng Diyos ay ipinakita niya hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Hindi katulad ng mga eskriba at mga pariseyo. Para kay San Antonio de Padua, ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nasa pagsasabuhay ng kanyang mga utos, ng kanyang mga salita. At dapat ito ay nakikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. So bakit ba tinutuligsa ng ating Panginoon ang pamamaraan ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo? Sapagkat sinasabi nitong mga tao na ito na sila ang tagapangaral at tagapagpahayag ng kautusan ni Moises. Sila ang may kapangyarihan na gawin ang mga bagay na ito at sila ang dapat sundin ng mga tao sa kanilang pangangaral. Pero sa katotohanan, iba ang lumalabas sa kanilang mga bibig, iba naman ang nakikita sa kanilang pamumuhay. Sabi nga ng ating Panginoon, pawang pakitang tao lamang ang kanilang ginagawang pagpapabanal. Ipinapakita nila sa mga tao na ako'y mabuti, ako'y banal. Ginagawa nila na maging kaakit-akit sila sa mata ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang panlabas na kasuotan. Pero sa kanilang mga puso, nandoroon ang kabulukan, nandoroon ang kasamaan. Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos, sabi ng ating Panginoon. Kaya kung meron man tayong nais na maging halimbawa at tularan sa kanyang pamumuhay, iyon ay si San Antonio de Padua. Sa kanyang kabanalan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos, ang kanyang pangangaral ay tunay na naglalaman ng katotohanan at nagiging daan para yung mga nakikinig ay tunay na magkaroon ng pagnanais na makapagbalik loob sa Diyos. Sa katotohanan, di po ba, sa buong katawan ni San Antonio de Padua, ang tanging hindi nabulok pagkatapos ng maraming taon ng pagkamatay niya at pagkalibing, ang nanatiling hindi nabubulok ay ang kanyang dila. Sapagkat ang dilang ito ang ginamit niya sa pangangaral, sa katotohanan ng turo at aral ng ating Panginoon, at sinikap niya na ang kanyang ipinapangaral ay maging pagsasabuhay ng kung ano ang kanyang sinasabi. Para kay San Antonio de Padua, ang kanyang salita at ang kanyang gawa ay tunay na naaayon sa kung ano ang kagustuhan at kalooban ng Diyos. Amen.